Nagbukas si Trump ng malalim na hidwaan sa loob ng NATO nang ipadala niya si Marco Rubio sa pagpupulong ng mga kalihim sa Helsingborg, Suecia nitong Biyernes, ika-22 ng Mayo, 2026 na may babala na ayaw marinig ng lumang Europa. Habang hinihingi ni Rubio ang katapatan, access sa mga base at mas malaking responsibilidad militar mula sa mga kaalyado. Pinalalakas ni Trump ang Israel at mga bansang gulpo laban sa Iran. Pinalalawak ang ugnayan sa India at Japan sa Indo-Pasipiko at direktang nakikipagnegosasyon sa China. Nasa ibabaw siya ng tablero. Diyan, sumasabog ang katotohanan sa puso ng NATO dahil hindi kailangang umalis ni Trump sa alyansa para buwagin ang luma nitong lohika. Bumubuo siya sa labas nito ng isang blok ng mga magkaribal na superpower. Pero mas mabilis, mas kapaki-pakinabang at mas tapat sa interes ng mga Amerikano habang ang Brussels ay natatali sa larong burokratiko. Kung pipiliin ng Estados Unidos ang kaalyado batay sa ambag, lakas at resulta, ano pang matitira sa NATO kung ituring ni Trump na pabigat ang Europa sa bagong pandaigdigang kaayusan? Kung may Israel, Gupo, India, Japan at China na si Trump sa laro, bakit pa aasa ang US sa lumang NATO ng Europa? Ano ang magiging wakas ng NATO? Marami pa rin naniniwala na kapag may CNPJ, account sa Instagram o kahit domain ng website, protektado na agad ang pangalan ng negosyo. Pero hindi ganoon ang sistema. Ang totoo, simple lang, ang tatak ay tunay na yulang kapag nakarehistro na ito sa INPI. Kung di ka rehistrado, maaring gamitin ng iba ang pangalan mo, agawin ang pagkakakilanlan at isapanganib ang iyong pinaghirapan. Nandiyan ang MoveOn para tumulong sa prosesong ito. Mahigit 10,000 tatak na ang naprotektahan. Dahil sa 100% online na serbisyo at operasyon sa mahigit 17 bansa, kilala ang MoveOn sa pagrerehistro ng mga tatak at ito ang kumpanyang lubos kong pinagkakatiwalaan. Huwag nang maghintay ng problema bago maghanap ng solusyon. Protektahan agad ang pangalan ng negosyo mo. Nasa description at QR code ang link. Sabi ni Rubio sa Helsingborg, ang alyansa ay dapat kapaki-pakinabang sa lahat at may malinaw na pag-unawa sa mga inaasahan. Mukhang simple ang sinabi niya, pero may matinding babala ito para sa Brussels. Ayaw na ng Estados Unidos na sila lang ang gumagastos para sa estrukturang ginagamit ng mga kaalyado na humingi ng proteksyon, gumagamit ng mga base at umaasa sa payong militar ng Amerika. Ngunit umaatras kapag humihingi ng totoong suporta ang Washington sa seryosong krisis. Ang pahayag ay ginawa bago ang summit ng mga lider ng NATO na nakatakdang ganapin sa Ankara, Turkey ngayong taon. Ginawa ang pagpupulong sa Sweden bilang paghahanda sa pulong ngayon. Tumindi pa ang tensyon dahil naging pagsubok ng katapatan sa alyansa ang digmaan laban sa Iran. Ayon sa Reuters, pinuna ni Rubio ang mga bansang hindi pumayag na gamitin ang mga base sa kanilang teritoryo. Gusto ng mga estado ng dagdag na proteksyon mula Amerika. Tinanong niya kung bakit nananatili pa ang isang bansa sa OTAN kung tinatanggihan nito ang access ng US tuwing digmaan na nagpapakita ng hidwaan. Gusto ng OTAN ang suporta ng Amerika laban sa Rusya, pero ayaw ng ilang bahagi ng Europa akuin ang gastusing pampulitika kung kumilos si Trump sa gitnang silangan. Sinamantala ni Trump ang pagkakataong ipakitang nagbago ng prioridad ng Amerika. Imbes na gawing sentro ng pandaigdigang seguridad ang OTAN, nililipat niya ang focus sa mas fleksibol, direkta at kapaki-pakinabang na network para sa Washington. Hindi umaasa ang network na ito sa mahahabang talumpati sa Brussels. Hindi ito formal na organisasyon na may opisina at watawat, kundi lumalabas sa aktwal na gawain. Kapag tumatawag ang mga lider ng gulpo sa Washington, pinipressure ng Israel ang Iran, tumatanggap ng military support ang India, pinalalawak ng Japan ang depensa at nakikipagnegosasyon ang China kay Trump. Naging halimbawa ang Polonia ng bagong lohikang ito. Nanggako si Trump na magdadagdag ng 5,000 sundalong Amerikano sa Polonia na ipinaliwanag niya dahil sa ugnayan nila ni Pangulong Karol Nawrock. Parang hindi ito otomatikong depensa para sa buong Europa. Tuwirang pagpili sa politika ito, nabibigyan ng pansin ang mga kaalyado habang nawawalan ng puwang ang humahadlang sa adyenda ng Amerika. Nagulat ang Europa dahil may hindi kasiguraduhan ilang linggo bago ang pag-alis ng mga tropang Amerikano. Malakas ang mensahe.
Hindi na nakatali si Trump sa lumang mapa ng NATO. Pinipili niya kung saan ibubuhos ang puwersa. Ipinakita ng pulong ng NATO ang atensyong ito. Ipinahayag ng organisasyon na nagtipon ng mga ministro sa Helsingborg noong ika-21 hanggang ika-22 ng Mayo para tapusin ang paghahanda para sa summit sa Ankara. Hiniling ni Mark Rutte na tuparin ng mga kaalyado ang pangakong itaas ang gastusin sa depensa sa 5% ng GDP pagsapit ng 2035. Ipinapakita ng datos na umahabol ang Europa sa nawalang panahon. Sa loob ng mga dekada, maraming pamahalaan sa Europa ang sanay magsalita ukol sa kolektibong depensa, ngunit ang pangunahing gastos ay iniiwan sa Estados Unidos. Hindi na sinusunod ni Trump ang larong ito bilang patakaran. Habang sinusubukang kontrolin ng NATO ang pinsala, kumikilos si Trump sa ibang larangan. Sa China, matapos ang pagpupulong kay Xi Jinping, inanunsyo ng Beijing ang pagbili ng 200 Boeing na eroplano at planong palawigin ang pansamantalang tigil sa alitang pangkalakalan sa Washington. Iniulat ng Reuters na pinayagan ng Estados Unidos ang bentahan ng chips sa humigit kumulang 10 kumpanyang Chino kahit wala pang natapos na delivery. Ipinapakita nitong turing ni Trump sa China ay karibal, ngunit kinikilala rin bilang kapangyarihang dapat makipagnegosasyon sa Washington. Para sa kanya, hindi na ito silid na pinamumunuan ng mga burokratang Europeo, kundi larangan ng puwersya, bili, benta, presyon at resulta. Sa gitnang silanghan, nagbabago rin ang lohika. Ang sentro ay wala sa NATO, kundi nasa kombinasyon ng Estados Unidos, Israel at mga monarkiya sa Gulpo. Nang tumindi ang krisis sa Iran, lumapit ang mga lider ng rehiyon kay Trump para pigilan ito, ngunit nagtagumpay siya. Empurraram a saída pela negociação. Hindi nagtagumpay. Tugma ang kilos sa mga kumakalat na balita. Naging pundasyon ang mga kasunduang Abraham ng estrukturang rehiyonal kung saan nagtutulungan ng Israel at mga kaalyadong Arabo laban sa Teheran sa tulong ng Amerika. Chinuring pa rin ni Rubio ang kipot ng Hormuz bilang pulang linya. Sinabi niya na hindi katanggap-tanggap ang anumang sistema ng paniningil o tol na ipapatupad ng Iran. Ang pahayag ay akma sa banggaan sa NATO dahil may bahagi ng Europa na tumututol. Sumabak siya sa protesta para sa proteksyon ng rutang pandagat habang nais ng Washington ng ibang ruta. Binubuksan ng Brazil, pulisiya ng pinto lang. Informou que ministros europeus Sinubukan nilang ipakita ang kagustuhang tumulong sa kalayaan sa paglalayag kapag may tamang kondisyon pero lantad na ang tensyon. Sa Indo-Pasipiko, ang pinakamahalagang bahagi ay ang mas malapit na ugnayang militar sa India at Hapon. Inaprubahan ng Estados Unidos ang isang pakete na nagkakahalaga ng $428.2 milyong para suportahan ang mga helikopterong Apache at mga haubitsa ng India. Ang kasunduang ito ay hindi ginagawang sunod-sunuran ang New Delhi sa Washington, ngunit lumili ka ng matibay na tulay militar sa rehiyong pinalalakas ng impluensya ng China. Naiintindihan ni Trump na nais ng India ng otonomiya, kaya naman nag-aalok siya ng kooperasyon nang hindi hinihingi ang lubos na pagsunod sa lahat ng usapin. Pinapabilis ng Hapon ang kanilang pagbabagong militar. Itinala ng kagawaran ng kalakalan ng Estados Unidos na inaprubahan ng Tokyo ang record na budget sa depensa na humigit kumulang $58 bilyong o 9.04 trilyong yen para sa taong piskal ng 2026. Ito na ang ika-14 na sunod-sunod na taunang pagtaas. Tinalikuran na ng Hapon ang dating limitadong militar at pumapasok na sa mas aktibong depensa dahil sa pag-aalala sa China at Hilagang Korea. Tinatamaan ng mekanismong ito ang pinakasensitibong bahagi ng NATO. Hindi lang nagrereklamo si Trump, usapin din niya ang paggasta ng mga Europeo. Ipinapakita niya na may iba pang mga kapangyarihan na handang makipagtulungan sa Estados Unidos sa mas konkretong paraan. Ang India ay may populasyon, merkado at estratehikong posisyon habang ang Japan ay may teknolohiya, industriya at presensya sa Pasipiko. Nagdadala ang Israel at mga bansa sa gulpo ng intelihensya, enerhiya, pera at presyon laban sa Iran, habang ang Polonya ay nagdadala ng pagkakahanay sa silangang panig ng Europa. Ang China, bagamat karibal, ay nakikipagnegosasyon ng direkta sa mataas na antas na nadulot ng pagyanig sa loob ng NATO. Ang tanong sa likod ng eksena ay hindi lang kung mananatili ang Estados Unidos sa alyansa. Ang pulong sa Sweden ngayon ay panukat ng bagong panahon.
Gusto ng NATO na magpakitang nagkakaisa sa summit sa Ankara pero pinipilit ni Trump ang mga kaalyado na patunayan ang kanilang ambag. Gagamitin pa rin ni Trump ang mga tropa, kasunduang pangkalakalan, enerhiya, teknolohiya at depensa para bumuo ng mas tuwirang kaayusan. Kung saan pinipili ng Estados Unidos ang mga kaalyado batay sa gawa, hindi sa salita. Nabubuhay pa rin ang NATO sa papel pero gumagalaw na ang sentro ng impluensya. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. May mga news link sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.